Habang si Betty naglalakad sa kalye, hawak ang tiyan niyang kumakalam. Kaya ito'y naghahanap ng basurahan upang ito ay makahanap ng pagkain. Hanggang siya ay nakahanap ng basurahan at agad niya itong pinuntahan upang makahanap agad ng pagkain. Nagsimulang maghukay si Betty sa basurahan at nagbabasakaling may tira pang pwedeng makakain. At kahit sirang tinapay o panis na kanin, basta may makain sa kumakalam niyang tiyan. At nang hindi inaakalang, makakahanap pala siya ng tinapay sa basurahan. Agad niya itong inamoy. Bagong tinapay pa nga ito. At bigla niya itinaas ang kanyang ulo at napatingin sa langit at iniisip niyang ito ay hulog ng langit na binigay ng Diyos sa kanya upang siya ay makakakain. Kaya siya ay napapangiti sa sobrang saya at ito'y nakahanap ng pagkain dahil magkakaroon na ng laman ang tiyan niyang kumakalam. Sa wakas, may nahanap na akong pagkain sa basurahan at hindi lang isa, kundi 5. Ang dami-dami. Kailangan ko nang buksan itong tinapay para makakain na ako. Dali-dali niya itong binuksan, ang supot na may lamang tinapay at agad niya itong tinanggalan ng dumi. At hindi siya nagdalawang isip upang isubo niya ang tinapay dahil siya ay gutom na. Minsan, naiisip ko, bakit ganito ang buhay? Habang yung iba ay nagrireklamo sa ulam nilang paulit-ulit, ako ay masaya kahit anong napupulot kong pagkain sa basurahan. Kitang-kita sa mga mata at ngiti ni Betty na ito ay masaya habang kumakain ng tinapay. Napakasaya ko dahil nakahanap ako ng pagkain sa basurahan. Hindi lang isa, kundi isang balot na tinapay ang nakita ko sa basurahan. Nabusog na ako sa kalahati ng tinapay. Itatabi ko na lang to para pagkabukas meron pa akong makakain na tinapay. At itong natirang tinapay, itatabi ko to mamaya para sa susunod na araw may makakain pa akong pagkain. Napakahirap pa naman humanap ng pagkain ngayon sa basurahan. Minsan, yung nahanap kong pagkain, may amoy na, tsaka mapanis na. Hindi na pwedeng kainin dahil nasusuka ako sa amoy nito. Kailangan ko nang umalis dahil maghahanap pa ako ng lugar kung saan ako pwede magpahinga. At nang si Betty ay nakatapos ng kumain, dali-dali itong umalis upang makahanap ng pwesto kung saan siya pwedeng magpahinga. At nang siya ay nakahanap na ng pwesto kung saan siya pwedeng magpahinga, naisip niya dito na lang sa tabi ng mayamang bahay magpahinga. Tamang-tama, may nakita na akong banig para may pagpapahingahan ako. Dito na lang ako magpapahinga. Ayan, nabusog na rin ako sa kinakain kong tinapay. Magpahinga na ako. Ayan, dito na lang ako hihiga. At masaya itong nagpapahinga dahil ito ay busog na. Kaso sa hindi alam ni Betty, ang may-ari ng bahay ito ay may napansing amoy na para bang mabaho. At hanggang sa napansin niyang may natutulog sa tabi niyang bahay. At agad niya itong pinuntahan upang gisingin para mapapaalis ito. Sino kaya siya? Kailangan ko siya puntahan. Dali-daling pinuntahan ng may-ari na para bang galit ito. Gising! Ayaw mo gumising? Gumising ka! At hindi nagdadalawang isip na sipain siya ng may-ari upang gisingin ito. Kaya naman nagulat ito at nagtataka si Betty kung sino ba ito at bakit siya sinipa. At napatingin si Betty na para bang takot na takot. Aray! Ano po yan? Teka lang,
po ba yung sumipa sa akin? Ang sakit naman. Oo, ako nga. Sino pa ba? At dito ka pa natutulog sa tabi ng bahay namin? At nang nalaman ni Betty na may-ari pala ito ng bahay ng tinutulugan niya, at naglakas loob siyang kausapin ito. Nagpapahinga lang po ako sa gilid niyo po ng bahay. Wala naman po akong ginawang ibang kasalanan dito. Wala kasi akong mahanap na ibang lugar kung saan ako pwede magpahinga. Ganon. Hindi to tambayan. Umalis ka dito. Sorry po, sandali lang po. Wala akong pakialam. Lumayas ka! Aray! Aray! Wag na wag kang bumalik dito, Pulubi. Mabaho ka! Mabaho ka! Walang awa siyang tinaboy ng mayamang babae na para bang aso lang si Betty sa mga paningin niya. Napatanong si Betty sa kanyang sarili. Ano bang maling ginawa ko sa kanya? Wala naman akong ginawang masama. Tao rin naman ako, nasasaktan. Bakit hindi man lang ako tinuring na tao? Bakit lahat ng tao tingin nila sa amin hayop? Hindi porket pulubi kami, hindi na kami nasasaktan. At umalis na nga si Betty dahil nasaktan ito sa ginawang babae na mayaman sa kanya.